Heto ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Ito na nga po at itinalaga na bilang chair dyan sa Blue Ribbon Committee etong si Erwin Tulfo na kilala naman po natin bilang The Bend Law. Ayan mo, talaga namang hindi ka ba magugulat nun? Sila talaga yung nagsama-sama dyan bilang taga-protekta nitong sila Saldico, Martin Romualdez, si Marcos Jr., si Sandro Marcos, lahat ho ng tiwali, may protector na talaga. O paano pa napitin nga naman maiimbestigahan yung mga anomalya dyan sa flood control kung sila-sila ang mga nakaluklok. Hindi lang yan ang ating pag-uusapan mga ka-update. Kung saan siyempre nakaluklok na itong si Remula bilang ombudsman. Sumagot na rin itong si Romualdez. Ayan mga kabit, basahin na lang ho natin para mas malinawan ho tayo. Natanggap na ng opisina ni Leyte First District Rep Martin Romualdez ang imbitasyon mula sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para dumalo sa pagdinig sa Huwebes, October 14. Dadalo na ho yang si Tambaloslos dyan sa ICI mga kabit para imbestigahan. Siyempre nga, para ipamukang hindi siya guilty. Kasi nga, naging ombudsman na ho etong si Remula. Paano pa natin yan mabubuksan? Paano pa yan mapakikialaman kung sila ho ang nakaluklok dyan? Tapos isa pa itong si Bendalo. Isa pa yang si Bendalo. Paano po natin pubuksain yung mga tiwali sa mga magnanakaw dyan sa flood control kung sila-sila ho ang mga nakaluklok? Hindi ho payag itong si One Ball University lumuklok, si Senator Marcoleta. Alam niyo po bakit? Para po maprotektahan yung mga magnanakaw. Yan lang po, di ba? Kitang-kita na po sa harap ng milyong-milyong Pilipino kung ano ang ginagawa nila sa ating bansa. Na, di ba? Nakakapandiri lang ho na nagagawa ho nila yan. Di ba? Yung lantaran na ho tayong tinatarantado. Kaya ang meron lang talaga ngayon mga ka-update, ang pag-asa na lang natin, etong isusulong ni Congress Miao. I-impeach si Marcos Jr. Ma-impeach ho yang si Bongbong Marcos. Diba? Bakit ho kailangan gawin yan? Para ho matanggal ho lahat yung mga tiwali. Hindi na ho mapagtakpan etong mga nagnanakaw. Kasi mga kabit, paulit-ulit na lang po niyan ang mangyayari dito sa ating bansa. Kung sila-sila pa rin ang nakaluklok, ano po mangyayari? Ang mangyayari mga ka-update, silang mga may kapangyarihan, sila ho ang nakikinabang. Pagkakakitaan lang po nila, etong mga tax natin. Diba? Lahat na ho, bilyon-bilyon na yung usapin dito eh. Hindi naman ho kakaunting pera. Kaya talaga naman mga ka-update, sa October 12, magkaisa ulit ho tayo. Tulad ng ginawa natin noong September 21. Pagkakaisa ng bawat Pilipino. Wala hong kulay-kulay. Magsama-sama tayo mga Pilipino. Magtulong-tulong muna ho tayo na puksain, pababain etong si Marcos Jr. Kaya mga ka-update, hindi lang din po yan ang ating pag-uusapan kung saan pati nga itong mga Iglesia ni Cristo kasi nagsalita na rin na dapat pagpatuloy ho ang pag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee. Kaso nga ho, ang iluluklok nila, ang iniluklok pala bilang chair dyan, si Erwin Tulfo. Kaya parang napakahirap na naman pong kalkalin. Para bulat-latin yung mga tiwali, yung mga sangkot dyan sa flood control. Kaya mga ka-update, simulan na rin natin ito kung saan nagsalita rin etong si Maharlika patungkol dito kay BP Sara na parang ikakapahamak pa nga ang mga ginagawang kabalastugan netong mga nakaluklok ngayon sa Senado. Kaya mga update, rekta na ho tayo. Larangan ng pakikipaglaban. Alright? Kaya nga dahil hinirang na ombudsman itong si Remulla, which is yan ang pinag-uusapan natin ngayon, kailangan the more na puprotektahan natin si Vice President Inday Sara. Okay, so kanina nabanggit natin sa ating vlog, kaya yung tungkol sa pagsusolicit na gamit ang pangalan ng Vice President. Ngayon, mga kababayan, the more na nung tumigil tayo sa pagbablog kanina, may nakausap tayong mayroong alam sa batas. Okay?
At teka muna, bago natin salansanin yung mga ipinaliwanag niya kanina, okay, na ito, kailangan nating ipaintindi sa inyo. Okay? Hindi po lahat ng mga vloggers like me, okay, o ang iba pa, na kapag nanawagan kami na, ako si Maharlika, ganyan-ganyan, kaibigan ako ni Vic, kaibigan ako ni Sara, kaibigan ako or suportado ako ni Sara, At gagamitin ko ang kanilang mga pangalan ng walang pahintulot, okay, ay na walang official statement. Let's say, for example, ginamit ko yung pangalan ni Inday Sara na ganito na gano'n, na wala siyang kaalaman, na basta ko lang ginamit dahil, nakikita niyo, I have pictures with Inday Sara, diba? O binigyan ako ng award, kunyari, katulad ng mga team hypocrisy o team Alpotera o team opportunista, mga palangga, red flag yan. So, syempre, dahil tayo naman ay hindi tayo abogada, marami tayong hindi alam sa batas, so nagtanong-tanong tayo sa ating mga kaibigan. Pero bago natin himay-himayin, actually hinimay na ni Edwin Hamora, okay, ng Team Alpotera. Ayan yan, hinimay-himay niya. I-follow nyo yan at tignan ninyo sa Facebook. Actually yan, okay? So dahil nga, di ba, na may awayan, di ba, may faction talaga, ang nagpapanggap na mga para sa bayan, na at the same time, they are very vocal na sila ay Duterte supporters. So ngayon, recently, I know, in the past, di ba, syempre nagpapalitan kami, nagbabangayan kami sa social media, di ba? Syempre, kanya-kanyang tanggol yan, okay? Binato nila ako, na ako ay nanunulisit, ako ay nanunulisit dito sa event namin, ganyan, hindi po tawag doon ay solicitation, and fee namin yon sa aming pagkain, na-explain ko na yon. Okay, pero hindi natin ginamit ang pangalan ni Vice President Sara. Na sinabi ko sa inyo, itong solicitation natin to para to kay Inday. Kung kailangan magbigay kayo sa Office of the Vice President, then kung hindi, dahil kulang sila sa mga tao, sa akin ninyo ibigay. Wala po kayong narinig sa akin. Ngayon, hinimay-himay ni Edwin Hamora, nirebat niya itong mga sinasabi ng Team Alpotera sa kanilang pamimigay. Ang sabi dito, okay, number 1, dahil nga nag-aaway-away sa social media tungkol dito sa solicit, sabi ni ni Miss Hypocrisy, okay, dahil sinasabi na imbis daw tayo ay tinutuligsa natin sila, not ino-audit, binabantayan na natin ang mga galaw, parang ang sinasabi nila, tayo na ay estupido o tayo na ay masama dahil hindi tayo nanunulisit. Number 1, ang sinabi ng Team Alpotera o ni Team Hypocrisy, ito based sa statement based sa hinimay-himay ni Edwin Hamora, ito ang statement ng Hypocrisy, Miss Hypocrisy. Seriously, do you really think VP Inday and her Office of the Vice President are that stupid? So sabi ni Edwin, anong fallacy dito? Ad hominem, appeal to ridicule, strawman. She mocks critics as calling the OVP stupid when no one said that may tumawag ba na stupid ang OVP? Wala. Totoo naman. No one attacked the OVP. The criticisms were directed at her option number 2. Send to me, yung option number 2 kasi, ipadala daw sa kanya ang pera at ang mga goods or idiretso dun sa kanyang supplier. Alam ninyo, ngayong ombudsman na si Remulla, dapat talagang pag-ingatan si Sara at ipapahamak talaga siya ng Team Alpotera. Mamaya malaman ninyo. In detail, sabihin natin sa inyo. Sabi ni Edwin, ayan, yung option number 2, ang sinabi ni Hypocrisy, send to me and ignoring the VP instruction. Okay? At kung meron mang nag-insulto sa OVP, hello, we did not misuse the OVP logo. She was the one caught self-branding donation boxes. Naalala mo, nahuli na ito na nilagay ang pangalan niya sa mga boxes na pinagsolisita nila sa OFW. Ngayon, mga kababayan,
Sabi ni Edwin Zamora, the criticism was not about OVP's competence. By twisting the argument, she attacks an invented version of her opponents, the strawman, then ridicules them as stupid. Tapos sabi niya, sabi ni Hypocrisy, we believe that OVP is the most efficient and trustworthy. But are you really that stupid or heartless? So tinawag tayo na stupid at heartless kasi ang portrayal nila para sa mga biktima. Okay? Hindi po kasi nagtatapos na yung good intention mo para sa mga biktima na doon sa Bagyo man, pero hindi ka sumunod sa batas. Kasi sa batas, hindi mo pwedeng sabihin na, kunyari, magnakaw ka, di ba? Sa batas, nagnakaw ka ng 80, parang ng issue natin kanina na 80 pesos, nagnakaw yung mama ng tsokolate, siguro para sa anak niya. Ang intention ng kanyang pagnanakaw ay good. Di ba? I don't know kung ano talagang reason. I'm just giving an example. Sabihin na, nagninakaw ko yan, sir, kasi kawawa naman yung anak ko. Hindi pa po siya nakatilaw ng tsokolate, kaluluoy. The intention is really good, right? Makatao, makaanak, makapamilya. Ang question, tama ba ang ginawa niyang pagnanakaw? Kasi sa batas, ayon sa batas, mga kababayan, even though maganda ang intention mo, kung ito ay labag sa batas, labag sa batas. Pwede ko bang sabihin, pupunta ako sa grocery, pag nanakawin ko lahat, ang mga prutas and everything, sasabihin ko, pag nahuli ako, sasabihin ko, ay, kasi ginawa ko ito para doon sa aking mga anak, sa aking mga pamilya, kasi nagugutom sila, kawawa sila, di ba? Maganda yung intention na yan, makatao yan. Hindi po, ito yung ginagamit nila ngayon. Din tuloy natin si Edwin Zamora. Kasi kailangan ninyo mapagmatsyag na huwag kayong mag-contribute sa kapahamakan ni Inday Sara. Lalo na ngayon ay hahalongkatin ang lahat. When Bonjing, announced dito sa media na hahalongkatin ang Office of the Vice President o mismo si Inday Sara, ibig sabihin lahat ng minute thing, pinakamaliit kay pinakatinga ay hahalongkatin nila para ma-disqualify si Inday Sara sa 2028 o sa kasamaang palad pa ay pwedeng makulong ang ating palangga na Sara Duterte. Number 2, okay, sabi ni, ito isa kay Edwin Zamora to sabi niya, we believe that OVP is the most, alam niyo, follow Edwin Zamora Facebook and YouTube, alam mo, ang dami niyong matututunan dito. Okay? When it comes to pag-rebat sa mga pa-emotional appeal. Ang sabi dito, number 2, we believe that OVP is the most efficient and trustworthy, but are you really that stupid and or heartless? Sabi ni Edwin, anong fallacy dito? Okay? Ad hominem and falsity. Nawala. Ano to? Okay, she reduces nuanced ethical issue into a moral binary. Okay, either you support her, you are good. Or you question her, you are stupid or heartless. Okay? Ang galing-galing ng convolutional dictionary niya. Kilala ko ang advisor nito. Siguro si Zoraida ang minimin dito ni Edwin Zamora. Kaso that's, okay, eliminating, ano hindi na nawala na. Okay. Kaso sabi niya, you people, sabi niya, recalled me, you people called me names pala, and attacked me relentlessly even during, the nanay's wake burial. Okay, wag natin isa-isahin siguro. Sabi niya, sabi nito ni Miss Hypocrisy, I know myself and my intentions so well that people like you can't affect me. Again, sabi nito ni Miss Hypocrisy, ang intention niya ay para sa kabutihan. Okay? Hindi daw siya maaapektuhan. Pero syempre, sagot siya ng sagot kay Zamora. Sabi nga ni Zamora, bakit pagkahaba-haba ng iyong mga logical fallacies, chu-chu-chu-chu. Sabi pa ni Miss Hypocrisy, you're not destroying me. You're destroying the OVP, relief efforts, and the OVP DOC officers. Okay? Reality check. Ang sabi ni Edwin, no one attacked the OVP.
The criticisms were directed at her. Option 2. Option 2 is, pwede kayo mag-donate sa OVP, pero dahil kulang sa taong OVP, sa account na lang daw niya. Okay? Sa bank account niya ipadala ang pera or doon sa supplier o sa bank account nila ng Team Alpotera. Okay? Number 6. Okay? You are insulting the buyers, donors, suppliers. Pinalabas nyo silang scammers. Okay? Sabi ni Edwin, this is slippery slope and false cause. No one accused all suppliers or donors of fraud. Totoo. Hindi naman namin kayo inakusahan na fraud. Ibig sabihin, sinabi lang namin, mag-ingat kayo sa pagbigay ninyo ng inyong mga donasyon, dapat sa kaibigan, sa mga pamilya o diretso na lang. Ganyan-ganyan. Good. Medyo mahaba to, pero yeah, it's so mahaba. Pero gusto ko lang sabihin dito, mga kababayan, dahil nga mainit ang issue ngayon, dahil si Remulla pa, si Remulla na ang ombudsman. Mga palangga, kapag private, ang taong nangihingi sa inyo, because we are private, di ba? Hindi naman kami ahensya ng gobyerno, di ba? At ginamit ang pangalan ng Office of the Vice President. Meron yan paglabag sa batas. Kung hindi sila inalaw ng Office of the Vice President, ito ay fraud. Mga palangga, kahit na ang intention pa nila ay para sa mahihirap o para sa ating mga kababayan, nakaluluoy, the fact na ginamit nila ang pangalan ng Office of the Vice President na walang, ang tawag dito, na walang authority, hindi sila inauthorize, mga palangga. Tinignan natin ang batas dito, may nakaredy tayo. Pwede silang, makasuhan ng usurpation of authority in Article 177 dahil, according to this article, nagpanggap silang mayroong authority sa Office of the Vice President. Gamit lang nila ang mga salita o mga letratong may picture sila, inawardan sila doon sa community chuchu-chuchu. So ayon sa ating kaibigan, mga kakailalang mga magagaling sa batas, mga kababayan, kapag nagpapanggap ka dahil ginamit mo ang pangalan ni Inday Sara ng Office of the Vice President, pwede kang kasuhan ng estafa. Okay? Dahil sa pagsabi mo, ang dating sa mga OFW ay gamit mo ang opisina ng Vice President at humihingi ka ng pera at mga relief goods. Ang tawag dyan, mga kababayan, ay illegal. Hindi sila binigyan ng authority or pahintulot, sabi ni Priscilla Grana. Ang tawag dyan, mga palangga, sila ang mga illegal alpotera solicitor. Diba? Illegal sa Tagalog, solicitor. Okay? So, illegal solicitation yan. Dahil in-explain na ito ni Z, in-explain na ito sa vlog namin dahil wala silang solicitation permit. From where? From the SWD, from the LGU. Tanungin nyo sila. Meron ba silang solicitation permit? Kung mga palangga, kung ginamit lang nila ang social media, okay lang sana eh. Kung ginamit nila yung mga sarili nila. Di ba mayroon naman silang mga foundation? Alam ko may foundation yan, si MJ. Bakit hindi mo gamitin yung mga little eklabush mo na foundation? Na na rin yan, research na rin yan ni Z. Na mukhang, I forgot kung ano yung mga hindi yata active or kung ano man, may mga loopholes doon. You know what? Ginamit nila yung social media, ginamit nila yung picture nila with VP, ginamit nila yung optics nila na mga pa-award. Okay, mga palangga? Ayon sa ating kaibigan, pwede talagang kasuhan ang Team Alpotera ng cybercrime law. What? Kayong mga OFW, pwede kayong magkaso kasi niloko kayo. Diba? Bakit cybercrime law? Nag-post sa Facebook na, kailangan natin tulungan ng mga nababagyo, ganyan-ganyan. Kasi kahit nasabihin pang may picture sila ni Sara, inawardan sila ni Sara,
kahit nga sabihin ko sa inyo na ang intensyon nila ay para sa kabutihan, pero kung wala silang DSW permit para manulisit, ginamit nila ang pangalan ng Office of the Vice President, mga kababayan, ginamit nila ang nakaraan logo ng gobyerno, di ba? Ang dami na nilang ginawang kaputahan kay Inday Sara. Sabi nga natin, sabi nga ng friend ko, ang batas hindi naka-based sa intention. Di ba? Kasi ang intention, maganda eh. Tutulungan ang mga biktima. Kaya sabi ko sa iyo, yung mga nagnanakaw, di ba ang nagnanakaw ng flood control, si Zaldico, mabuti ang intention niyan. Para sa personal niya. Para sa pamilya niya. Mabuti ang intensyon ni Tambaluslos na magnakaw para makabili ng helicopter, ng bahay sa Forbes Park, bahay sa Palupi, sa ibang bansa. Si Banga, ganun din. Mabubuti ang intensyon nila para sa sarili nila. Para sa pamilya nila. Hindi pwedeng sasabihin mo dahil, pwede kang tumulong on your own. Gamit ang pangalan mo. Para pag mayroong nagreklamo sa'yo, yung mukha mo itatapat mo. Hindi yung mukha o logo ng Office of the Vice President. Diba? Ngayon, mga palangga, ano ngayon ang ano natin dito ngayon? Ano ang dapat ninyong tandaan? Ngayon, sabi nga nung ating friend na hindi mo pwedeng sabihin nagnakaw ka ng Apple, nagnakaw ka ng ganito ganyan at patatawarin ka na kasi maganda ang intention mo. Ang tanong natin, here's the big question. Pumayag ba ang Office of the Vice President sa posting nila sa Facebook na gagamitin na mag-donate kayo sa OVP? Diba? Pumayag ba na, sige, ikaw, Miss Hypocrisy, manawagan ka kasi kawawa naman yung mga kamag-anak natin, mga kababayan natin sa Cebu. Yun ang question. Inauthorize ba sila na manawagan sa Facebook gamit ang OVP? Kasi yun yung option 1. Na magbigay sa OVP, then dahil ang sabi nila, makulang sa staff ang OVP, kaya sa kanila na daw magbigay. Ngayon, just in case, kung alam man ng Office of the Vice President, yung ginagawa nila, okay? Na hihingi ng pera sa inyo, sa mga OFW, pwede rin silang what? Kasi tandaan ninyo, ang Office of the Vice President, hindi si Inday ang tumatanggap dyan ng mga kung ano-ano mga donation na yan. So, meron din silang nilabag na batas, hanapin natin dito sa notes natin. Okay? Sinulat natin dito, okay? Negligence, okay? Or sabotahe o paglabag dito sa RA 6713, which is Code of Conduct. Dahil, mga kababayan, as a government entity, di ba, dapat ay tinitignan ng mga tao, ng mga staff ni Inday Sara kung sino-sino itong gumagamit ng mga pangalan ng Office of the Vice President kasi pwede yan silipin na naman ng COA. Sinisilip na nga si Inday ng 125 million na yan, confidential fund. Tapos papasok na naman tong mga donation na pinanawagan ng mga Team Alpotera ni Miss Hypocrisy kasi nagkaluluoy, kawawa man yung mga tao doon sa yung mga nasalanta, 'di ba, ng kalamidad. So ang question natin sa inyo, meron bang may pakita, actually in-explain to ni Z dati, yung deed of donation or acknowledgement receipt. 'Di ba? Kasi pwede yang hanapin ng Commission on Audit later on. 'Di ba? Kasi kung walang ganyan, pasok na naman ang what? Graft and corruption. Kung, let's say, for example, may mga tiwali, kunwari lang naman, we're just giving an example dun sa Office of the Vice President, sino ba ang tumanggap niyan, ganyan, tas gamit ang pangalan ni Vice President. Sabi ko nga kanina, pwedeng kasuhan ng estafa and usurpation, itong mga gumagamit sa pangalan ni Vice President Sara. At diyan, pwede yang makahanap na naman si Remulla, si Lisa Tanas ng mga dahilan para what? Para gisahin na naman si Inday Sara, para sa tuluyan na siyang makasuhan sa ombudsman, kung saan pa man, dahil graft and corruption, kunyari, palabasin nila na yung opisina ni Inday Sara ay nakipagsabuatan dito sa mga vloggers na ito, di ba?
So yun mga kababayan. Ang dami pwedeng kasi ang question nga natin, pinayagan ba sila na gagamitin yung pangalan ng Office of the Vice President for donation?